sa bahay natin. Huwag tayong padala sa libutan. Meron pa akong class dito, meron pa. Sino pa? Si Timothy. Buksan niya yung Bible niya sa Timothy. Dito, meron, ito siguro, second to the last na talata. Ang babang. Sino yung nakakaalam? Siguro alam niyo na to eh. First Timothy 4:12. Sino yung tayong mag-memory verse na? Tama ba? First Timothy 4:12. Okay, First Timothy 4:12. Sabi dito, let no man despise the youth. O youth, kayo yun. Walang sino man pwedeng umabak sa inyong pagiging youth. Kasi kayo ay gagamitin ng Panginoon. Willing ba kayo magpagamit? O mahina pa kayo. Wala. Sabihin nyo kung willing kayo pagamit. Nakapilit. Pero honestly speaking, gagamitin kayo ng Diyos kung gusto nyo magpagamit. Ngayon din. Yung generation ng mga ating mga kapastoran, hindi ko sinasabi sila ipalipas na. Pero aminin man natin sa hindi, talagang yung pastor natin ay tatanda. Sino ang maglilid? Sino ang kikilo sa church? Si pastor pa rin ba? Sino? Yung asawa ni pastor? Hindi. Yung youth. Si pastor pa rin ba mag-aayos ng upuan? Si pastor pa rin ba mag-songlead, mag-gigitara? Siya na nga ang mag-share sa inyo, magpapakain sa inyo? Siya pa rin ang lahat. Hindi. Trabaho na yan ang youth. So bakit ka maglalamig-lamig bilang youth? Kawawa ang church mo. Tuloy ko pa. Sabi dito, let no man despise the youth. Bakit? Kasi nga gagamitin kayo. But, mayroong salitang bad eh. Kung walang pwedeng mag-despise sa inyong kabataan, kasi gagamitin kayo. Pero mayroong babala dito. Be thou an example. Alam niyo yung salitang example? Example ka. Huwaran. Bakit? Ito, naramdaman ko ito sa church nung ako ay young people pa. Bakit? Parang yung young people, nahihiya, maging example. Sa pagpahaba ng buhok, sa pagpalda, ayaw nilang maging example ng ganyan. Gusto nila, dinidisobey nila yung sinasabi ng pastor, sinasabi ng pastor, sinasabi ng mga elders sa kanila. Gusto nilang suwayin. At unang-una, may nakaligtan ako dito eh. Yung Ephesians 6:1. Basahin niyo yan. Basahin natin. Kasama tayo lahat dyan. Hindi lang mga youth, kasama rin kami. Lahat ng anak. Anong sabi niyan? Children, obey your parents. Yung pagiging example pala sa 1 Timothy. May ulo mo. May. You obey your parents. Then, you are an example. Good example ng ibang mga young people. Kung ikaw ay magaling sa church, ikaw ay lagi kang maaten sa church, lagi kang namumuna sa church, pagdating naman sa bahay, tinanong pa lang ng tatay mo, nanay mo, saan ka galing anak? Huwag mo ko sabi. Tapos tinanong ka lang, bakit ka na ginabi?
may ano nga, may ano kami. Ganyan ang ugali, isa lang yun. Kanino sunod? Record sa akin. Okay. Sino ang gumagalang sa kanyang magulang? Dito. Taas niyo yung kamay niyo. Minsan? Bakit minsan? Kasi, yan. At least sinaamin niya po yan. Alam niyo, minsan mayroong inakbayang ka lang ng tatay mo. Parang naiiyak Si May. gawin ng magulang mo yan sa'yo. Oo, alam mo talaga na Sabihin ako. niyo yan. Mga young people. Pag nandyan yung mga kabarkada mo, kahit sabihin sa church, inakbayan ka lang ng tatay mo, nanay mo. Feeling mo parang, hindi na ako bata. Yun yung espiritu. Hindi yung maganda. Minsan naiiyakan, yung magulang mo nga yun. Sabi ko, children, obey your parents. In the Lord, for this is right. Diba? At hahaba yung buhay nyo. Okay? Okay? So yung example, sabi doon sa Timothy. So, example of the believers. Example. Sinong example? Young people. Example. Hindi yung ikaw pa yung nangunguna sa kalokohan. Oh, wait, punta tayo doon. Ano? Huwag muna tayo umatin. Punta muna tayo doon. So, sabi pa dito, in word, ano yung Tagalog ng in word? Sa pananalita, sa pag-uusap, in conversation. Kayo ba nakakapagpalakas sa isang young people? Kapag yung mga sharing nyo ba, yung mga salita nyo ba, nakakapagpalakas sa isang young people? Kapwa nyo? O minsan, ang kinakwento nyo sa kanya, nangyari doon sa mga palabas. Uy, ano nangyari sa Immortal? Minsan naman sa text. Pero sinabi ni Pablo dito, kay Timothy, kayo yung mga Timothy, alam mo ba, preacher na siya, teacher na siya, bata pa lang siya, youth pa lang siya. Ano pa, in charity, sino yung may pag-ibig sa kapatid? Wala? Wala kayong pag-ibig? Ano pa, in spirit, in faith, example, pagiging sakdal. Lahat ng yan, kung babasahin ko, take note nyo lahat ng mga talatang yan. Ano pa? Ito, yung 14. Sabi dito, neglect not the gift that is in thee. Huwag nyo raw kalimutan yung gifts kung mayroon na, yung nasa inyo. Bakit hindi natago nyo? Maganda yung boses nyo, ayaw nyo ilabas. Ayaw mo naman kumanta, ayaw mo naman mag-gitara, ayaw mo mag-drums. Bakit ayaw mo ipagamit sa Panginoon? Diba? Ayaw mo naman kumanta eh. Bakit nahihiya ka nahihiya ka dyan kumanta, mag-special number? Eh, para sa Panginoon. So, ini-encourage ko ang lahat ng Joshua generation. Maging example kayo ng isang young people. Loisa? Nato ka? Okay, ito. Sabayaan mo na. Meron pa akong inano dito eh. Linagay. Mumula yung mata. Okay, basahin natin 2 Corinthians 6:14. Alam ko, alam nyo. Ha? Yung huwag makipamato? Okay. Pakibasa nga, Second pakibasa, ate, sister Roxanne, pakibasa mo nga. 2 Corinthians 6:14. Wala na ba? Wala na. Sundan nyo ha. Yung iba yan, alam na nila yan. So,
Yung iba, parang hindi. Yung iba, alam na. Pakipasa. Anak ko kami. Ayaw nga. Yung Bible niya, nasa cellphone na. Galing, no? High-tech na talaga eh. La, harap ka rito. Diroksan. Galing. Harap O, ka. yung Bible, yung cellphone natin, gamitin natin sa Panginoon. Amo to ay humarap. Yan. Yan. Okay. Sabay-sabay tayo. Be ye not. Sabay-sabay tayo. Sabay tayo. Be ye not unequally yoked with unbelievers. Yes, amen. Okay. May tanong ako. Nagagawa niyo ba yan? Sabi dyan, huwag tayo makipapasok. Kaya pala, may time na yung mga young people ay minsan hindi ginagalang nila ng kanilang mga magulang. Kasi dyan sa mga unbeliever na yan, nakikiyog sila dyan. So ang sinasabi ni Pablo dyan, huwag tayong makiayon sa kanilang ginagawa. Siyempre, lahat naman tayo nakikisalamuha sa unbeliever. Pero, huwag niyong gagawin ang mga ginagawa nila. Saan? La? Sa LCM. Alam niyo yung LCM? Lahat, alam ko mga brothers dito umiibig. Nagmamahal. Sabi doon, be not unequally yoked with the unbelievers. Bakit kayo hahanap ng LCM, unbelievers? Kaya lahat ng mga brothers, walang kukuhang unbelievers. Kung kayo may magugustuhan, hindi unbeliever, believers. Amen? Amen. Tama lang eh. Parang ngayon, parang gusto niyo pa, hindi kayo sangayin sa akin. Amen. Siguro nailip na kayo. Last na nga ng talaka yan. Pero yun yung pinaka-controversy na issue sa young people. Yung LCM. Hindi si Denny. Kaya ako inano yun, pinakita ko lang yung mga tao niyan. The generation nyo, na kayo ay ginagamit ng Panginoon. Depende lang sa inyo yan kung gusto nyo magpagamit o ayaw nyo. Pero ang Biblia, sinasabi ngayon sa inyo, anak, bakit ayaw mong magpagamit? Meron na akong example sa Wala, Bible. 13 minutes na. Bakit hanggang ngayon,